Napag-alaman ng Department of Health na may 38 Pinoy crew sa barkong MV Hondius kung saan may mga paserong tinamaan ng Hanta virus. At para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa crew sa Hanta virus, mapaparayan po natin si Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Magandang umaga po, Yusek Domingo. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Base po sa impormasyon mula sa World Health Organization, kumusta na po yung 38 kababayan natin na sakay pala ng MV Hondius? Opo, patuloy po tayo nakakuha ng mga reports mula sa WHO International Health Regulations or IHR system. At doon nga po sa pinaka-latest na report, yung ating 38 na kababayang Filipino seafarers ay okay naman po sila. Wala silang mga sintomas nung hantavirus at ng sakit nito. At sila po ay nakabukod na, hindi sila nakahalo. Mahigpit po ang quarantine procedures dun sa Hondius kaya hindi po sila nakahawa. Sakaling umuwi ho ba sila, dadaan pa rin sila sa mga testing? Meron naman po tayong capabilities, no? Kaya natin mag-testing. Yan po yung PCR at iba pang mga paraan natin sa mga laboratorio. Pero doon pa lang malalaman na naman natin kung safe sila o hindi. Ayon na rin doon sa naturang WHO na report, no, yung kumpanya, yung may-ari ng barko ay nagpapasya kung saan dadaong yung pinaka-Hondius at doon bababa yung mga pasahero. Hindi kasi sila pinababa sa Cabo Verde. Ang pinaka-latest na report, tinitingnan kung pupunta ng Spain yata or isa pang malapit na bansa. Ano ba yung hantavirus? Matagal na po ba yan, Yusek? Opo, matagal na po itong hantavirus. Yung hantavirus, Hantaviridae, yun yung pinaka-scientific name niya. Isa siyang pamilya ng iba-ibang mga viruses. No? Merong mga viruses na ang sintomas ay dun sa pinaka-lungs, cardiopulmonary syndrome. Yung isa naman po ang sintomas mga renal. Wala pong gamot dito, ngunit naiiwasan po ito sa paraan ng ating hand washing, yung ating mga public health precautions. Sa Pilipinas ba, nagkaroon na tayo ng kaso niyan nung nakaraan? Akala namin nagkaroon na, tinignan namin yung datos, may mga nakukuha kaming mga paperwork, no, mga nakuha namin reports from the early 90s, 1992 and thereabouts. Pero Igan, sabi nga ng mga epidemiologists, hindi ibig sabihin nung serologic surveillance na sinasabi, yung datos na yon ay nagkaroon na kasi maaaring sa labas nakuha yon. Opo. Ano po sintomas nito? Sakaling baka may maramdaman yung ating mga kababayan. Opo, bibigay ko yung mga sintomas, no, pero isipin niyo po na pagka hindi naman kayo nilapit sa dumi o kaya sa ihi ng mga daga na merong hantavirus ay malamang hindi yan hantavirus. Ito yung mga sintomas, magkakahawig sila sa lepto, ganoon din na pananakit ng katawan, lagnat, pwede tayong magkaroon ng minsan na pananakit ng ulo, ng tiyan. Hindi siya specific, yan ang sinasabi nga ng mga doktor sa hospital, no, hindi specific sa hantavirus. Kaya importante dito yung medical history of exposure. So daga pala ang pinagkukunan ng hantavirus. Yes, daga yung pinaka-vector na pinanggagalingan niya, yung ihi at dumi nitong daga nito. So ibig sabihin po, actually maganda hindi lang sa hantavirus, pati sa lepto. Huwag po tayo lumalapit sa mga dumi at yung mga naipon-ipon dyan ng dumi. Huwag natin basta-basta linilinis. Kailangan maingat tayo sa paglilinis ito. Okay, maraming salamat po, Yusek Albert Domingo ng Department of Health. Ingat po kayo. Salamat rin po, Igan, at good morning.